15 noong ika-15 ng Abril 2026, ang ibabaw ng dagat sa Gulf of Thailand ay nababalot ng tahimik na hamok ng tagtuyot nang biglang mahati ito ng sunod-sunod na dambuhalang bolang apoy na nagbigay liwanag sa timok kanlurang bahagi ng langit. Mula sa malayo, ang Joint Offensive Fleet ng militar ng Thailand at Cambodia ay opisyal ng tumawid sa Red Line. Inilulunsad ang isang amphibious landing operation sa dambuhalang sukat na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng rehiyon. Dandang land attack cruise missiles na may dalang mga warhead na tumitimbang ng dandang kilo ang sabay-sabay na kumawala sa mga vertical launch system ng mga stealth destroyers at attack submarines ng Allied Forces. Umahagibis ang managa ito ng dikit sa ibabawan, alon sa bilis na subsonic, direktang nakatutok sa managa, long-range surveillance radar station, communication systems, at forward defense post ng militar ng Vietnam na matatagpuan sa Hai-Tak Islands at sa kahabaan ng baybayin ng Hatien sa probinsya ng Kiên Giang. Pakalipas lamang ng ilang 10 segundo, ang maunang nakabibinging pagsabog ay humati sa gabi. Ang lupain ng Kiên Giang ay niyani ng husto sa ilalim ng puwersa ng libu-libong tonaladang pampasabog. Ang nga matitibay na underground bunkers na gawa sa reinforced concrete sa forward islands na idinisenyo upang makayanan ang high-intensity attacks ay nagpira-piraso na ngayon sa ilalim ngam gatumpa na dago. Ang itim na usok ay pumapaybabawa ng makapal, humahalo sa alikabok, buhangin at mga pira-pirasong bakal na nakalat sa ibabawan ng karagatan. Ang nga sundalong nakatalaga sa mga isla ay agad na itinula sa gitna ng isang mapangwasa na bawlua. Ang mga anti-aircraft artillery at manpads ay mabilis na nagpakawala ng mga huwalok sa langit. Bumubuong ang pulang grid upang subukang harangin ang ulan ng missiles mula sa fleet ng Kaaway. Gayunpaman, ang pressure mula sa electronic warfare network ng Thailand at Cambodia ay masyadong malakas. Ang radar bandwidth ay seryosong na-jam. Ang nga target indicator screens ay patuloy na kumikislap bago ganap na maging puti na naging dahilan upang maging napakahirap ngam optical defense efforts na humantong sa hindi mabilang na casualties. Ang bagsik ay hindi lamang natatapos sa mga airstrikes at long-range shelling. Dakong 2:45 ngang umaga, sa silangang bahagi ngang langit ng Hatien, narinig ang malalakas na huning ng tactical transport aircraft. Sinasamantala ang kaguluhan sa coastal defense line na nakalubok sa apoy, ang commander ng paratrooper brigade ng Allied Forces ay napakawala ang isang tactical na flank attack. Libu-libong elite paratroopers na may dalang light weapons, anti-tank guns, at directional mines ang ibinagsak sa mga mahahalagang coordinates sa kahabaan ng mga panggunahing highway. Ang deep strike na ito ay may tungkuling putulin ang lahat ng transport networks, harangin ang mga reinforcement mula sa army groups ng Vietnam sa likuran, at bumuo ng dambuhalang Gornkim pincer movement upang gipitin ang coastal defense forces sa isang bitag na walang takas. Ang mamadugong giyera sa malapitan ay agad na sumiklap sa mga checkpoints kung saan ang mga rear protection units ng Vietnam ay kailangang gumamit ng grenades at close-range firepower upang agawin ang bawat pulgada ng lupa mula sa airborne forces ng Kaaway. 4:00 ng umaga, bago pa man sumikat ang unang liwanag ng Bukang Liwayway, ang dagat sa labas ng Hatien ay nagsimulang kumulo dahil sa mga dambuhalang makinarya ng digmaan. Ang unang wave ng landing force ng Thailand at Cambodia, kabilang ang 12-12 ng Landing Craft Air Cushion LCAC at dandang amphibious armored vehicles, ay humati sa malat na hamog at humaharurot patungo sa dalampasigan, habang protektado ngang 127mm naval guns mula sa surface combatants at firepower mula sa mga attack helicopters na lumilipad ng mababa sa ibabaw ngalon. Ang formasyon ng armored vehicles ng Allied Force, ang mga carrier-based fighter pilots ng Thailand, ay patuloy na naghuhulog ng cluster bombs at air-to-ground missiles upang ibaon ang mga depensibong trenches ng kalaban. Sa isang underground command center na hindi malayo sa baybayin, ang commander ng Naval Region 5 ng Vietnam ay nanatiling kalmado sa harap ng mga ulat ng casualties na patuloy na dumarating sa pamamagitan ng backup landline telephone system. Mahigpit niyang inyutos sa Marine Brigade Commander at sa Coastal Artillery Battalion Commander na panatilihin ang disiplina sa pagtatago, tisin ang beach clearing fire ng Kaaway, at hintayin pumasok ang formasyon nege kalaban sa optimal attack range.
nang ang mga amphibious armored vehicles ng Allied Forces ay nasa loob ng ang 2,000 metro mula sa tubig. Ang pinal na utos para sa counterattack ay ibinigay mula sa mga maingat na nakatagong limestone cliff sa kahabaan ng baybayin at matitibay na bunker. Serye ng coastal missile complexes at self-propelled artilleries ng Vietnam ang sabay-sabay na nagpaputok. Ang nga anti-ship missiles ay lumipat ng siya skimming sa bilis na nakapangingilabot, tumatama sa katawan ng LCAC na puno nga sundalo. Ang nga bolang apoy ay sumiklap ng napakabaksik, nagbibigay liwanag sa madilim na dagat. Ang dambuhalang shockwaves ay nagpalipat sa nga ton-toneladang bakal sa himpapawid na bumagsak at dumurok sa nga sundalo ng Allied Forces na sumusubok lumangoy pabalik sa pampang. Ang baybayin na hatian ay agad na naging isang madugong katayan kung saan ang managkukrus na huwalok ay nagpira-piraso sa bawat pagsisikap na sumalakay. Ang low altitude air defense grid ng Vietnam ay nagpabagsak din sa maraming attack helicopters ng kalaban na nakresulta sa pakbulusok ng mga ito sa mababaw na tubak at paksabok. Gayunpaman, ang lakas ng tauhan at kagamitan ng kampanya na may kabuwang sukat na hanggang 2.5 milyong sundalo ay patuloy na nagtula sa mga bagong alon ng matao at sasakyang pandigma ng may kabangisan. Ang mga amphibious armor ng Thailand at Cambodia ay galit na gumanti gamit ang 30mm autocannons. Dinudurog ang bawat puno at buhangin sa dalampasigan. Ang dugo, tubig dagat, at usok ng pulbura ay naghalo sa isang nakasusuklam na atmosfera. Ang mga Vietnamese na Falmarines ay matibay na nanatili sa mga trenches na puno ng shrapnel, gamit ang mga personal na armas at manpads upang sunod-sunod na sunugin ang mga motorized targets. Ngunit ang bala ay paunti na ng paunti, habang sa abot tanaw ay makapal pa rin ang nga dambuhalang aninong kaaway na patuloy na lumalapit. Ang napakalaking agwat sa bilangang sundalo ay nagpakita ng pinakamalupit na mukha ng malakihang digmaan. Isang total war, malupit at walang awa ang tunay na bumaksak sa katimugang bahagi ng dagat ng bansa. Ang bawat buhay ay naging napakamura sa harap ng hagupit ng motorized firepower. Ano ang nagtulak sa geopolitikal na alitan sa pagitan ng bansa sa ganitong sukdulan na naging sanhi upang ang isang dambuhalang military alliance ay handang magpakawalan ng mapangwasak na atake na ginagawang isang madugo at trahikong traulua, firepot, ang tahimik na Gulf na ito. Ang anumang malupit na digmaan ay namumula sa mga salungatan ng pangunahing interes na hindi na mayo sa geopolitikal na chessboard ng rehiyon. Ang Gulf of Thailand ay matagal nang nahing mainit na punto dahil sa mga pagtatalo sa reefs, dambuhalang mineral resources sa ilalim ng dagat, at kontrol sa mga strategic maritime choke points. Nang ang serye ng bilateral at multilateral negotiations ay humantong sa dead end, kasama ang pagtaas ng mga kalat-kalat na armadong sagupaan sa kahabaan ng land border, ang diplomatikong pagpipigil ay ganap ng bumaksak. Upang muling hubugin ang balansengang kapangyarihan sa Indo-Chinese Peninsula, ang political leadership at ang Supreme Military Command ng Thailand at Cambodia ay lihim na nagtatang isang strategic alliance. Nagpasya silang sumugal sa isang mabilis at mapangwasak na preemptive strike sa pamamagitan ng pagpapakilos ng pinakamataas na lakas ng hukbong dagat, lupa at himpapawid upang bumuo ne isang joint force na may 2.5 milyong sundalo. Ang alyansang Thailand at Cambodia ay naglalayong gibayin ang buong coastal defense network sa timog kanluran ng Vietnam. Ang strategic goal ay napakalinaw. Ganap na harangin ang pinto sa West Sea, durugin ang counterattack capacity ng militar ng Vietnam, at pilitin ang kalaban na tanggapin ang nga mapait na kondisyon sa negotiation table tungkol sa maritime boundary. Gayunpaman, ang mga malamig na kalkulasyon sa war room ay agad na naging isang dambuhalang meat grinder sa field ng makatagpo ng matinding paktutol. At sa sandaling ito, pabalik sa firepot ng hatian, ang ikalawang wave ng atake mula sa Allied Fleet ay muling humampas, bit-bit ang mapangwasak na firepower na humihiyaw patungo sa nagliliyab na waterline defense. 15 ng umaga, ang tanawin ng dagat sa harap ng bayan ng Hatien ay wala na ang karaniwang katahimikan ng Gulf, kundi ganap ng naging isang madugong larawan na ipininta gamit ang apoy, usok, shrapnel, at mga nasusunog na labi ng mga barko. Matapos ang paunang sorpresang atake ng Joint Fleet,
ang defense forces ng Vietnam ay agad na nag-organisa muli ng formasyon, gumaganti gamit ang isang napakakapal at malupit na network ng coastal artillery fire. Ang utos para sa counterattack ay ibinigay mula sa bunker ng Coastal Artillery Battalion Commander. Ini-activate ang 12-12 ng stealth anti-ship missile launchers na nakatago sa loob ng limestone caves at mangrove forests. Ang domestic cruise missiles ng Vietnam ay lumipat ng Seskiming, tumatagos sa makapal na usok at direktang nakatutok sa landing fleet na dumadaksa sa Pampang. Nang ang armor-piercing warheads ay tumama sa bakal na katawan ng Matay Elkat. So, yun na sunod yun lang pagsabo ang naganap. Ang haligi ng tubig ay tumayo ng mataas sa gitnang dagat bitbit ang pira-pirasong bakal at katawan ng libu-libong marines. Ang shockwaves ay nagpira-piraso sa katawan ng mga amphibious armored vehicles na ginawang mga bakal na kabaong na lumubog sa ilalim ng dagat. 6:30 ngang umaga, sa kabila nga mabibigat na pinsala mula sa unang pagsalakay, ang commander ng Joint Offensive Fleet ng Thailand at Cambodia ay malamig pa ring nagpapatuloy sa pag-atake. Ang dambuhalang agwat sa bilangang tao mula sa alyansang May 2.5 milyong sundalo ay nagpapahintulot sa kanila na tumanggap ng mataas na casualty rate para sa tactical space. Sa sandaling ang unang wave ay nadurog, agad na ipinadala ng Allied Command ang mga division level forces sa labanan. Ang mga dambuhalang heavy assault transport ships mula sa malayo ay nagsimulang magbukas ng kanilang base, naglalabas ng dandang medium at small size landing craft. Dalawang marine divisions ng Thailand, kasama ang isang elite motorized infantry division ng Cambodia, ang bumuo ng ikalawang echelon na sumusulong sa pahalang na formasyon na umaabot ng 10-10 kilometro. Upang protektahan ang formasyong ito, ang mga guided missile destroyers ng Thailand ay patuloy na nagpapakawala ng malalaking naval guns sa mga cliff, pinapatag ang anumang lugar na pinaghihinala ang missile site ng Vietnam. 7:15 ng umaga, ang density ng tropa sa battlefield ay biglang tumas sa antas na sobra-sobra para sa anumang normal na taktikal na kalkulasyon. Ang mga amphibious infantry fighting vehicles ng Allied Forces ay tuluyan ng umakyat at kumagat ang mga truck nito sa buhanginan ng dalampasigan ng Hatin. Ang labanan ay agad na lumipat mula sa tubig patungo sa kalupaan na ginawang isang napakalupit na giyera sa malapitan ang mga kagubatan ng punong Filao sa baybayin. Ang Marine Brigade ng Vietnam sa ilalim ng pamumuno ng gabetranong opisyal ay nagpatupad ng taktika ng clinging to the enemy's belt bomb tatlungdik sa pagtatanggol. Nagtago sila sa mga masalimuot na sistema ng mga trenches gumagamit ng grenades, assault rifles at thermobaric rocket launchers upang direktang barilin ang mga armored vehicles na kasasampa pa lamang sa pampang. Ang makagamitang demotor ngang sumasalakay na puwersa ay nagliliyap, bumubuo ang nga itim na barikada ang nakapira-pirasong bakal. Gayunpaman, ang huwalok ng artilya at infantry ng Cambodia na sumusulong sa likod ng mga armored vehicles na iyon ay napakabagsik. Ginamit nila ang overwhelming tactic gamit ang napakaraming sundalo upang gupuin ang bawat machine gun nest ng defense forces. 8:00 NG umaga. Sa lahat ng mga front sa kahabaan ng coastal line, ang pinsala sa tao at kagamitan ng magkabilang panig ay tumas ng husto. Ang mga self-propelled artilleries ng militar ng Vietnam ay kailangang patuloy na lumipat ng posisyon matapos ang bawat putok upang iwasan ang counter-battery fire mula sa multiple launch rocket systems MLRS ng fleet ng Kawe. Ang alikabok, buhangin at usok ng pulbura ay napakapal na naging sanhi upang hindi makita ng mga sundalo ang isa't isa kahit sa layo na ilang metro. Ang dagundong ng makina, ang banggaan ng bakal, ang pagsabong ng armor-piercing shells, at ang sipo ng Mampadze, Man-Portable Air Defense System, ay naghalo sa isang korongang kamatayan. Ang medical units ng Marine Brigade ng Vietnam ay hindi makalapit sa mga frontline trenches dahil sa sobrang lakas ng suppression fire ng militar ng Thailand. Ang masugatan ay bumaksak sa mismong posisyon ng labanan. Marami ang nakbenda sa sarili gamit ang mapunit na damit at patuloy na kumalabit ng gatilyo hanggang sa huling bala. Sa panig ng Allied Forces, ang pinsala ay napakatindi rin. Ang flank attack ng paratrooper forces ng Thailand at Cambodia sa silangan ng bayan ay napalibutan at nalipol ang halos kalahati ng kanilang bilang ng mga local infantry battalions ng Vietnam. Ang transport helicopters na sumubok mabaksa ng supplies ay binaril at bumaksa sa mga mangrove swamps na lumikha ng dambuhalang haligi ng itim na usok.
Gayunpaman, ang dambuhalang daloy ng mga sundalo mula sa mga transport ship sa malayo ay patuloy na dumaragsa sa dalampasigan. Tinanggap nga ang alyansang Thailand at Cambodia ang paggamit sa mga bangkay nga sarili nilang nga sundalo upang tambakan ang nga trenches gamit ang napakaraming bilang upang ubusin ang nga balangang pinakamatitibay na defense units. 9:30 ng umaga, ang sitwasyon sa battlefield ay nagsimulang pumanig sa Allied Forces nang makuha ng Royal Thai Naval Air Division ang lokal na air superiority. Ang mga squadrons ng tactical stealth fighters ay patuloy na bumubulusok gamit ang bunker buster bombs at laser-guided missiles upang gibayin ang forward command network at ang mga artillery positions ng militar ng Vietnam na hindi pa nakakaalis. Ang coastal defense line, matapos ang higit 4 na oras na pagdanas ng dambuhalang huwalek na katumbas ng daan-daang libong tonelada ng pampasabok, ay nasimula ng mapira-piraso. Ang mga makakapal na reinforced concrete bunkers ay nabali. Ang mga heavy guns ay nabaon sa ilalim ng tone-toneladang guho. Ang dalampasigan ng Hatien ay nakpira-piraso, nakalubok sa dagat ng apoy at amoy ngang suno na laman at buto. Ang paglaban ng mga Vietnamese Division Level Forces ay umabot na sa pisikal na limitasyon. Ang mga kagamitan ay ubos na at ang mga underground communication tunnels ay naputol. Ang joint operations ng militar ng Thailand at Cambodia ay gumagana sa maximum capacity, nagtutulak ng dambuhalang bultong bakal at tao sa Pampang patungo sa kalsadang papasok sa sentro ng bayan. Ang madugong labanan ay walang senyales ng pahupa. Sa halip, ang pagbagsak ng waterline defense ay hudyat ng isang mas malupit na yukto kung saan ang bawat tactical na desisyon ay isusulat sa pamamagitan ng sakripisyo ng libu-libong buhay. 10:15 ng umaga. Ang saklaw ng battlefield sa coastal perimeter ng Hatien ay umabot na sa rurok ng isang high-intensity war of destruction. Ang langit ay wala ng asul na kulay ng dagat kundi napalitan ng isang abong, tabing ng usok ng bomba at kemikal na ulap mula sa libu-libong sunod-sunod na pagsabok. Ang dagat sa Gulf of Thailand ay kumukulo na parang isang dambuhalang kawangang langis dahil sa libu-libong bakas nganga amphibious vehicles na humaharurot patungo sa Pampang. Ang military alliance ng Thailand at Cambodia na may suporta ng 2.5 milyong sundalo sa buong front ay nagpasyang ibuhos ang lahat ng lakas upang durugin ang huling layer ng coastal defense ng Vietnam. Ang joint operations ng offensive side ay itinulak sa pinakamatas at pinakamalupit na antas. Mula sa malayo, ang mga cruisers at guided missile destroyers ng Royal Thai Navy ay pumasok sa direct fire range gamit ang 155mm naval guns upang paulit-ulit na bombahin ang sentro ng bayan ng Hatien. Ang nga pampasabo na shells ay bumasa na parang ulan, ginagawang nga bunton ng guho ang nga masisiglang kalsada at palangke sa baybayin. Sa Himpapawil, ang Royal Thai Naval Air Force ay kanap na nagtatake na lokal na no-fly-zone na pumipiki sa anumang PSA na air support pa sa defense forces. Ang mga 4.5 generation multi-role fighter squadrons ay patuloy na lumilibot, nagbabagsak ng satellite-guided glide bombs at bunker buster sa network ng mga tunnels at coastal artillery positions ng militar ng Vietnam. Ang bawat pagtatangkang lumaban ng mga short-range air defense missile complexes o self-propelled anti-aircraft guns ng panig ng Vietnam ay agad na natutukoy ng electronic warfare system sa mga Thai airborne early warning aircraft. Agad na umahibis ang mga anti-radiation missiles upang durugin ang mga radar station tungo sa mga booming usok na bakal. Nawalan NG air defense, umbrella at electro-optical eyes. Ang ground forces ng Vietnam ay ganap na nalantat sa huwalek mula sa tatlong direksyon, langit, dagat at lupa. Kasabay nito, ang elite Royal Thai Marines, katuwang ang heavy motorized infantry divisions ng Cambodia, ay matagumpay na nakubkob ang lugar, bumubuong isang dambuhalang sibat na tumusok sa maharang at nakpata sa mamakakapal na minefield sa dalampasigan. Ang infantry ng Cambodia, nakasindami ng gabakal na langgam, ay dumanas ang gabutas ng depensa gamit ang flamethrowers at thermobaric grenades upang sunugin. At ay disable ang bawat machine gun nest ng Vietnamese Defense Forces na nakatago sa mga puno. Sa gitna ng desperasyon at nakasasakal na sitwasyong iyon, ang diwa ng mandirigma ng mga Vietnamese Marines ay sumiklap ng napakatrahedya, tahimik at napakalamig sa isang mahalagang kuta sa sangandaan ng coastal route na diretso sa sentro ng lungsod. Isang batalyon ng Vietnamese Marines ang lumaban hanggang sa huling bala, tumatangging umurong.
nang ang radio at landline communication systems ay ganap na maparalisa dahil sa carpet bombing. Nagpasyang battalion commander na paghiwa-hiwalayin ang puwersa sa malilit na combat teams na lumulusot sa mga guhong gagusali. Nang ang heavy amphibious combat vehicles ng militar ng Thailand ay umungal na pumasok sa sangandaan, sabay-sabay na napaputok nga anti-tank weapons ang Vietnam mula sa mga basement na puno nga tubi alat at mga bintanang puno nga itim na uso. Tatlong Thai tanks ang tinamaan at nagliyap ng matindi, ang mga trek ay naputol, at ang turret ay tumalsik ng ilang 10 metro. Gayunpaman, ang matapang na paglaban na ito ay parang isang maliit na bato lamang na itapon sa isang rumaragasang baha. Agad na nagpadala ang militar ng Cambodia ng malalaking self-propelled mortars na dinurog ang buong sangandaan. Walang iniwang 1 metrong lupang buo. Daan-daang Cambodian infantry na suportado ng armored vehicles ang pumasok sa bawat bahay. Sumiklap ang napakalupit na giyera sa malapitan gamit ang bayonets, bats ng baril, at grenades. At ang dugo ay nagmansa sa bawat baitang ng hagdan at bawat pira-pirasong pader. Ang battalion commander ng militar ng Vietnam ay bumagsak matapos tamaan ng sunod-sunod na bala mula sa coaxial machine gun ng isang armored vehicle ng KW. Ngunit ang nga natitirang sundalo ay matapang pa ring lumaban. Tahimik na niyayakap ang mga directional explosive at diretsong tumatakbo sa gitna ng formasyon ng sasakyan ng KAW. Ipinagpapalit ang kanilang buhay para sa mahahalagang sandali ng pagpigil sa kalaban. 11:50 ng tanghali. Sa kabila ng bayaning sakripisyo ng mga frontline defense units, ang bigat ng mga numero ay nagsimulang dumurog sa lahat ng defensive doctrines at tactics. Ang bilang at huwalag ng Allied Forces ng Thailand at Cambodia ay masyadong dambuhala habang ang kanilang puwersa ay patuloy na nadaragdagan mula sa mga dambuhalang barko sa malayo. Ang coastal defense line ng Hatien, na itinayo ng matibay saluk ng maraming dekada, ay napira-piraso na ngayon sa mahiwa-hiwalay at isoladong bahagi na hindi na makapagbigay ng suporta sa isa't isa. Ang artillery fire ng militar ng Vietnam, dahil sa pakawalan ng mga target indicator stations at ang seryosong pagbaba ng bilang ng mga kanyon matapos ang mga airstrikes, ay hindi na makapanatili ng sapat na density ng apoy upang itaboy ang mga waves ng landing forces. Ang reserve armored battalions ng militar ng Vietnam na mabilis na ipinadala mula sa likuran upang takpan ang butas sa depensa, ay agad na naambush ng mga squadrons ng Thai attack helicopters. Mula sa itaas, ang guided anti-tank missiles ay bumagsak na parang ulan. Nililipol ang formasyon Nege tanks sa gitna. Mismo Nege Highway, ang main battle tanks ay nagliliyap ng matindi at sa halip na makatulong ay naging dambuhalang harang pa sa mismong daan ng pag-atras ng kanilang kasamahan. 11:40 tanghali, ang rurok ng pagkawasa ay umabot sa sukdulan ng ang main strike force ng Allied Forces ay tuluyang tumagos sa huling linya ng depensa sa perimeter ng bayan ng Hatien. Ang mga Marine Brigades ng Thailand at ang Motorized Corps ng Cambodia ay ganap ng may kontrol sa dalampasigan, matagumpay na nagtatag ng mga ligtas na beachheads upang ihanda ang daan para sa mga heavy weapons at logistics forces. Nawalan ang militar ng Vietnam ng kontrol sa airspace at territorial waters ng mahalagang rehiyong ito. Sa kahabaan ng 10 kilometrong baybayin, nakalat ang hindi mabilang na mabangkay, ang mabasyo ng artillery shells ay parang bundok, at ang mga nagliliyap na bakas ng langis ay kumalat sa ibabaw ng mga alon. Ang paubawsak na frontline ay hindi lamang isang tacticate na kabiguan. Ito ay isang military disaster na hindi na maayos pa sa mga units na nakupkop sa loop na Vietpot. Ang forward command ng militar ng Vietnam ay mapay na natanto na ang defense network ay nagpira-piraso na at ang anumang pagsisikap na lumaban hanggang kamatayan sa mismong lugar ay nangangahulugan lamang ng pag-ubos sa lahat ng natitirang elite forces. Zadambuhalang, meet grinder ng Alyansang Thailand at Cambodia. Ang rurok ng malupit na labanan sa dagat ay nagtapos sa imahe ng mga armored spears ng kaway na malamig na dumudurog sa coastal shield na naktula sa nakaligtas na sundalong Vietnamese sa isang sitwasyon ng sukdulang desperasyon na nagbubukas sa isang madugong tactical retreat patungo sa marshy plain sa likuran upang maganap ng pagkakataong mabuhay. 11:45 ng tanghali. Ang nakatirik na araw ngang taktuyot sa timog ay hindi makatagos sa makapal na itim na usok na pumapay babaw mula sa abong ang bayan ng
Hatian at sa mga karatikpok sa baybayin. Sa loob ng underground command bunker na puno na amoy ng pulbura at sunog na kablo na kuryente, ang commander ng Naval Region ng Vietnam ay gumawa ng pinakamalupit na desisyon sa kanyang military career. Batid na ang buong waterline defense ay nagpira-piraso na. Ang Hoalok Battalions ay naubos na sa limitasyon at ang puwersa ay wala ng kakayahang baguhin ang sitwasyon sa harap ng pressure mula sa dambuhalang fleet at sa 2 milyong sundalo ng alyansang Thailand at Cambodia. Ang utos para sa isang comprehensive tactical retreat ay inilabas. Hindi ito paksuko, kundi isang huling desperadong pagsisikap upang protektahan ang nga natitirang elite forces ng Marine Brigade at local defense units bago ganap na maksara ang armored pincher ng Kawe. Ang pag-atras ay nagsimula sa isang eksena ngang sukdulang kaguluhan at pagdana ng dugo. Ang konsepto ngang isang organisadong formasyon ay ganap na naglaho sa ilalim ng dambuhalang huwalok ng Air Force at Naval Guns ng Kawe. Ang nagaganap sa lupa ay ang tactical retreat ng maliliit at hiwa-hiwalay na units na kumakalat sa mga mangrove forests, marshes, at masalimuot na sistema ng EMGA, kanal sa kapatagan sa likuran upang iwasan ang optical at infrared surveillance ng EMGA, Thai drone squadrons. Ang military alliance ng Kawe na may ganap na kalamangan sa reconnaissance at huwalok ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa Vietnamese Defense Forces na makaurong ng buo. Ang artilya ng Cambodia ay lumipat sa taktika ng continuous interception fire, naglalatag ng makakapal na pader ng apoy gamit ang pampasabog na bala sa lahat ng magadaan ng pag-atras patungo sa silangan at hilaga. Sa mga coastal artillery positions at missile launchers na nakatago sa Limestone Cave, hinarap ng Vietnamese Coastal Artillery Battalion Commander ang isang malupit na katotohanan, walang mga sasakyang pampahila, walang sapat na gasolina at oras upang ilipat ang mga self-propelled guns at anti-ship missile launchers na tumitimbang ng 10-10 tonelada. Ang utos para sa self-destruction of equipment ay agad na ipinatupad. Ang mga artillerymen, na ang mga kamay ay puno ang dugo at putik, ay determinadong nagpasok ng explosives at termite grenades ng direkta sa breech, barrel, at electronic control systems. Sunod-sunod na mga mapurol na pagsabog ang yumanik sa mga bato, ginagawang nga walang silbing nakatamba na bakal ang nga makapangyarihang makinarya ng digmaan na dati ay dangal ng defense forces. Tiniyak nila na hindi kailanman mahuhulog ang mga ito sa kamay ng alyansang Thailand at Cambodia upang gamitin bilang war trophies. Ang mga tanks at armored vehicles na nasira o naubusan ng gasolina sa mga daan ng pag-atras ay dumanas din ng parehong kapalaran, malupit na winasak ng sarili nilang mga crew gamit ang directional mines. Ang kaguluhan ay umabot sa rurok ng trahedya ng ang nga forward medical units ay napilitang iwanan ang nga seryosong sugatan na hindi na kayang kumilos mag-isa. Sa ilalim nga kalagayan nga isang total war na may katangyang mapangwasak at sa gitna nga matinding pressure na buhay at kamatayan, ang pagdadala sa mga sundalong may malubhang sugat ay naging isang misyong imposible na nagdudulot ng banta sa buong pangkat na sumusubok tumakas mula sa pagkakabukod. Ito ay isang malalim na sugat sa psikolohiya na sumisira sa moral ng anumang hukbo. Ang mga medic ay nag-iwan na lamang ng huling supply ng pain relievers, mga rolyo ng benda na basang-basa ng dugo, at mga maikling baril na may karga ng bala para sa mga kasamahang nakahandusay sa gitna ng guho bago pilit na pinahit ang luha at mabilis na tumalon patungo sa mga kagubatan ng bakawan. Ang nga sundalong naiwan ay nakahiga sa gitna ng wasak na sasakyang demotor, tahimik na naghihintay sa kanilang tadhana sa ilalim ng malupit na pag-araro ng gatrek ng tangke nga allied forces na umungal na sumusulong, binubura ang lahat ng buhay sa dalampasigan. Dakong 14,0 hapon, ang buong linya ng depensa sa baybayin ng Timog Kanluran na umaabot mula sa Haita Islands hanggang sa sentro ng bayan ng Hatian ay opisyal ng ganap na bumaksa. Nawalan nga lupa, nawalan nga estratehikong base, at nawalan nga libu-libong elite na sundalo. Ang watawat ng military alliance ng Thailand at Cambodia ay itinaas sa itaas ng Defense Command Bunker na nagpira-piraso na malayang sumasabay sa hangin sa gitna ng atmosperang puno ng amoy ng kamatayan at abo. Ang Allied Forces ay agad na nagsimulang magpatibay ng kanilang bagong beachhead.
Ang long-range air defense missile systems at surveillance radars ng Thailand ay mabilis na ipinakat sa mga matataas na lugar at sa mga isla na ilang oras lamang ang nakalilipas ay nasa ilalim pang kontrol ng Vietnam. Isang dambuhalang grupo ng Cambodian combat engineers ang dumaksa sa baybayin gamit ang ma-armored bulldozers upang linisin ang masunog na sasakyan, itambak ang mahobom, at ayusin ang mga pier at benbay para ihanda ang pagdating ng Second Echelon Army Groups na may dandang libong sundalo na magpapatuloy sa pagpasok sa kalubluban ng Marshy Plains. Ang pinsala ang militar ngang Vietnam sa mabilis na kampanyang ito mula sa dagat ay isang bilang na nakagigimbal ng husto. Ang pangunahing defense force, kabilang ang Marine Brigade at ang mga Coastal Artillery Battalions ay nagapi, ganap na nawalan ng combat capacity, at halos nabura na ang kanilang mga unit designation sa defense network. Nawala ang 70% ng mga heavy combat equipment sa sektor na ito. Libu-libong opisyal at sundalo ang nagbuwis ngang buhay, libu-libo pa ang nawawala sa mga maputik na kanal o nadakip bilang mga bilanggo ng digmaan. Ang buong sistema ng underground tunnels, bunkers, logistic warehouses ng mga bala at mga radar station sa frontline ay pinatag sa lupa. Ang estratehikong pintuan patungo sa Gulf of Thailand ay opisyal ng naisara na nakalis sa lahat ng bentahe sa ekonomiya at geopolitics ng bansang nagtatanggol. Ang mabilis na pagbagsak ng depensa sa Timok Kanluran sa ilalim ng baksik ng Allied Forces ng Thailand at Cambodia ay lumihangang isang seismic shock sa buong mundo na muling humuhubo sa lahat ng political consequences at balanse ng kapangyarihan sa Timok Silangang Asya. Sa kabisera ng Vietnam, ang Supreme Command ay agad na nagdeklara ng isang malakihang local state of war. Isang partial general mobilization order ang ipinakalat sa buong bansa. Ang Strategic Reserve Motorized Infantry Divisions ay mabilis na ipinadala sa Timog upang magtatag nga ikalawang linya nga depensa sa kahabaan ng mga malalaking ilog. Ginagawa ang bawat tulay at bawat highway na naghihiwalay sa kapatagan bilang mga bagong kutang kamatayan upang harangin ang armored spear ng Allied Forces. Gayunpaman, ang pagkawala na hatian ay natula sa Vietnam sa isang sitwasyong ganap na pasibo sa aspetong estratehiko, nahaharap sa panganib na mahati ang teritoryo mula sa direksyon ng Timok Kanluran. Sa panig ng alyansang Thailand at Cambodia, ang malupit na raid campaign na ito ay nakamit ang pangunahing layunin na binalangkas sa war room sa pamamagitan ng paggamit ng hindi pa nakikitang dami ng puwersang militar na aabot sa 2.5 milyong sundalo sa buong front, sa koordinasyon ng modernong electronic warfare, naval air force, at dambuhalang motorized firepower, lumikha sila ng isang katotohanang hindi na mababaliktad sa larangan. Ang kidlat na dago na ito ay hindi lamang dumuro sa kakayahan sa coastal defense ng Vietnam, kundi isa ring malamig at malupit na mensahe ng deterrence sa lahat ng bansa sa rehiyon at sa mga superpower sa mundo. Ang mensahe ay napakalinaw. Ang alyansang ito ay handang gumamit ng dahas sa pinakamataas na antas ng pagkawasa upang magpasya sa mga maritime disputes at palawakin ang kanilang living space, anuman ang magahadlang sa diplomasya o internasyonal na batas. Ang madugong kaganapan ng Abril 2026 ay papasok sa kasaysayang militar bilang isa sa pinakamalupit na amphibious landing operations ng ika-2 siglo. Marka itong permanenteng pagtatapos ng panahon ng marupok na kapayapaan sa rehiyon na nagbubukas ng isang madilim at trahikong kabanata para sa geopolitical na chessboard ng Asya. Ang pagsisikap ng internasyonal na komunidad na makialam ay naging mahina, mabagal, at walang saysay sa harap ngang malupit na katotohanan ngang bakal at umungal na huwalok ngang artilya. Ang negosasyon ay nasa dead end, ang hangganan ng soberanya ay muling iginuhit gamit ang dugo, at ang anino ng isang mahabang total war ay bumabalot sa tadana ng 10 milyong inosenteng buhay. Muling pinatunayan ng kasaysayan ng digmaan ang isang malamig na katotohanan. Sa battlefield, walang puwang para sa mga panawagan ng moralidad o awa, tanging ang naglalakihang lakas militar, mapangwasa na huwalok, at ang kakayahang lumamon gra. Buhay ikaw ang tanging wikang nakpapasya kung sino ang mananalo o matatalo, sino ang mawawalan grupa, at sino ang may dangal na magtaas grang watawat. Ang digmaan sa Timok Kanluran ay nagsisimula pa lamang na nanganggakong isang madilim na landas na punong pagkawasak sa hinaharap.